You teary-eyed? Yes, because I'm very... Oh, nakpakan natin. Putangin lang yan. Dati hindi ka naman ganyan. Yung hinihingi nga yung relo mo ng isang kadete, bakit ko ibibigay sa'yo? Tapos ngayon may ganyan-ganyan ka na, sir. Ang lupit mo. Yung pinarating ni Mike na mga issues dun sa kanyang dun sa kanyang programa. Ang unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Tapos? Totoo yun. Kaya nung Totoo pala eh. In fact, mas malala pa po ang nangyari sa DOH Region 10 Ay, mas malala because pa pala. yung contractor mismo umamin na through a sworn affidavit that nag-falsify sila. Yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap Chap Gang dito? Nako po, sino pa nga ba? Ito na siguro ang pinakamalaking mga corruption na administration. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Maligayang araw ng Lunes po sa inyo lahat. At Lunes na Lunes, pag-usapan natin ang mga nagbabagang balita. At eto na, ayon sa isang malaking personalidad, talagang talamakang korupsyon sa Pilipinas. At ang sabi niya, kung di sila kikilos para sugpuin ang korupsyon, tayo ang kikilos. Yun. Okay. Samantala, PCO Secretary, inamin ang korupsyon sa PCO. Aba, kinumpirma niya mga kababayan na totoo ang sinabi ni Mike Abe. Yan ang gusto ko, yung umaamin. So, total, umaamin. So, sino ang ating pananagutin? Ano ang gagawin natin? At isa pang nagbabagang balita, bagong sekretary ng DPWH, Vince Dizon, kinumpirma ang pinakabagong pasabog ni Congressman Ungab tungkol sa chap-chap ng mga proyektong flood control projects. Paktay ka diha! Aba, ito, may tama nga si Mike Abe, mga kababayan. Hindi lang sa DPWH may korupsyon, kundi ayon sa isang kongresista, kumpirmado na pati pala sa ibang ahensya ng gobyerno, nagkakaonsihan din at marami ding nangungupit. Abay, wala na talagang matitira sa pera ng Pilipinas kung kaliwat ka na ng mga kawatan sa pera ng bayan. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lamang neto. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. para lagi kang updated. Ako nga pala si Bea ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, Master Judea nagbabalik. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para lahat tayo ay masaya. Yun. Lunes, Lunes na Lunes, bubisitin ko na naman ang mga araw ninyo dahil pag-uusapan natin ang mga nakakairitang balita dito sa ating bansa. Okay? So alam nyo, nakakairita naman kasi. Nakakairita naman kasi ang mga nangyayari ngayon. Lalo-lalo na itong mga ginagawa ng mga politiko na nagsasabuatan. Tingnan nyo. Pansinin nyo kung ano mga pinagagawa nila. May mga naggagalit-galitan, may mga nag-iiyak-iyakan, may mga nagsasakit-sakitan, di ba? So ganyan ang mga peg nila ngayon. Ganyan ang mga arte nila ngayon. Yung mga politiko, mga kababayan, na kunyari, wala silang alam dito sa nangyayaring kurakutan sa Pilipinas, di ba? So, lahat sila naguhugas kamay. O, sino ngayon may kasalanan, di ba? Kasi ito nga nakakarindi dito, mga kababayan. Noong pinatawag nila si BP Sara Duterte, noong pinatawag nila si PRD, noong pinatawag nila si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman sila nagagaganyan.
Hindi naman sila nag-aarti-artihan na masakit, may ganun, may ganyan. Wala namang ganyan, di ba? Pagka pinatawag sila dati, kusang lumulutang. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman sila guilty. Di ba? Kasi nga, alam nila sa sarili nila na wala silang kasalanan. Ganun lang yung kasimple. Pero ngayon, pagmasdan ninyo yung mga politikong trapo, yung iba nagsasakit-sakitan, yung pinuno, nagalit-galitan, kahit siya yung tinuturong mastermind. Yung pinakautak nila, pinakaulo nila, nagagalit-galitan nung nakaraan. Tapos, hindi umubra yung galit-galitan. Ngayon, iyak-iyakan na naman ang peg. Scripted na scripted. Are you teary-eyed? Tanungin kita, are you teary-eyed? Walang hiya. Scripted na scripted, mga kababayan, itong pinagagawa ng presidente ng Pilipinas. Hindi naman siya ganito dati. Di ba? So ngayon, na biglang nagsisilabasa ng anomalya, yung mga katiwalian, pilit niyang kinukuha ang simpatya ng mamamayan. So ito panoorin natin. Kahit nabubuisit kayo, panoorin pa rin natin. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very... Lakpakan natin. Putangin lang yan. Ano sabi? Ano sabi ni Vicky Morales? Are you teary-eyed? Kailangan mo pa bang itanong talaga yan? Are you teary-eyed? Pwede mo sabihin, Mr. President, you're teary-eyed. Why? Ang tanong, are you teary-eyed? Ang galing na optics Bata, muntik na kami maniwala doon Are you teary-eyed? Oo. Yes. Oo. Ang lupit Ang lupit tuloy. No, because I see people having a hard time. Oh. And and they don't deserve it. Oh, Mabuti mga kumasamang tao yan. Oo. Buti sana kung masamang tao yan, pahihirapan nyo sa baha, pahihirapan nyo sa kahirapan, and all that. So ngayon, ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Dati hindi ka naman ganyan. Yung hinihingi nga yung relo mo ng isang kadete, bakit ko ibibigay sa'yo? Tapos ngayon may ganyan-ganyan ka na, sir. Ang lupit mo. Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Ay, wow. Kundi mahalin ang pamilya. Marunong naman bola. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Marunong naman bola. Ba't mo paparusahan? Di ba? Para magpayaman ka? Ay, wow. That makes no sense to me. It doesn't make sense to us. What the fuck? But it makes sense to you. Kasi pagkatapos ng tatlong taon, tsaka magaganyan. Palakpakan natin, mga kababayan, yung writer ni Bongbong Marcos Jr. Okay? Gumagaling naman bola. Dati pag nagsasalita ito parang walang empathy, di ba? Walang empathy dati. Ngayon, punong-puno ng empathy, may teary-eyed pa. Magaling talaga, mambudol ang tao to. Kuhang-kuha ang puso ng mamamayang Pilipino. Pero, kuhang-kuha niya yung init ng ulo ko. Di ba? Kuhang-kuha niya yung init ng ulo ko, mga kababayan. Yung hindi marunong makiramdam dito, yung mga tatanga-tanga sigurado, madadali na naman ito. Mabubudol na naman ito. Ang tanong dito kasi, mga kababayan, meron bang nangyari sa mga sinabi nito nung una? May mga nangyari na ba? Kasi sa pagkakaalam natin, kabaliktaran yung sinasabi niya doon sa nangyayari sa ating bayan. Di ba? Di ba sinabi nito, ibang sinasabi nito sa ginagawa niya Di ba? Noong isang linggo, galit ito. Hindi umubra yung galit-galitan na. I am very angry. Sabi pa nga niya, di ba? I am very angry. Pero ang tanong, may nangyari na ba? May nakasuhan na? May nakakulong na ba? Wala pa. Nga. 'Di ba? Kung walang hearing sa Senado, walang mabibisto, 'di ba? Walang mabibisto kung walang hearing sa Senado. Magtatakipan lang na magtatakipan itong mga ito. Kung may makulong man diyan, hindi dahil sa kanila 'yan. Kung may makukulong diyan, dahil diyan sa hearing ng Senado. Pero walang makukulong diyan, maniwala kayo, 100% walang mapapakulong ito si Bongbong Marcos Jr. Di ba? So, hindi pa kayo natuto. Umiiyak-iyak.
umiiyak-iyak ngayon, pero alam niya sa sarili niya na 3 taon nang may korupsyon dyan. What the fuck? Oh, tayo pa ba? Magpapaloko pa ba tayo dyan? Ayon sa mga records, mga kababayan, 2022 pinunduhan, binadgetan ang mga palpak na Ghost Flood Control Project. So, hindi niya alam? Hindi niya alam yon? So, 2022 siya yung presidente. Tapos ngayon, iyak-iyakan para kunin ang simpatya ng mamamayan? Wala ka na mauuto. Oh, nasa harap mo lagi yung mga kawatan kasama mo. Di ba? Huwag mo sabihin, di mo alam yan. Now, kung di mo talaga alam, ano pa ginagawa mo dyan? Umalis ka na dyan. Dahil kapag may nadidiskubring katiwalian, lagi ka namang walang alam. Anak ng tokwa, ano ba alam mo? Magkanon? Yun lang alam mo? Huwag mo sabihin yung korupsyon sa PCO na isiniwalat ng bata mo na si Mike Abe, hindi mo rin alam. Oh, yung PCO extension ng bahay mo yan. Dapat alam mo nangyayari dyan. Now, kung hindi mo na naman alam, ano pa ang silbi mo? Di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ng bata mong isa. Sir, ano po yung gusto niya sabihin about dun sa issues on corruption sa PPP? Yung pinarating ni Mike na mga issues dun sa kanyang dun sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, ano? So, very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Tapos? Totoo yun. Kaya nung Totoo pala eh. Puta, yung itsura na ito, hindi rin gagawa ng matino eh. Ilang buwan na ba ito dyan? Ba't nakita na pala niya eh. Ba't niya inayos? Di ba? Nakita niya pala may problema. Ilang buwan na ito dyan? Puta ako, putang ina naman, oo talaga. Mapapamura ka talaga sa mga to eh. Si Yormes Moreno nga, unang araw, inayos na niya yung problema eh. Kahit wala pang budget, inayos na niya yung problema doon. Yung nakikita niya yung problema. Ilang buwan ka na ba dyan? Ilang taon ka na dyan sa PCO? Ilang buwan na ba to? So nakita mo na pala nung una, wala kang ginawa. nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na Tapos, kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung, puro kayo yung pondo, PTV4. No? So, ayusin. Oo. In fact, actually, aayusin daw, aayusin. Oo. Aayusin na kasi binuking. Puta, 3 taon na kayo dyan, din yung inaayos. Tapos ngayon na, binuking ng mga kasama ninyo dyan, ayusin nyo na. Wow! Bagong management, under GM Malu and Chair Vivian, pinagawa ko na ng proposal kung anong kailangan ayusin doon. At natanggap ko na yung proposal nila last week pa. So mabuti siyang tao. Magaling siya. Inayos na niya. Walang kaya talaga. Nasa akin na yung proposal nila kung magkano kakailangan, ano yung dapat gawin sa PTD4. Alam natin yun. At pare-parehas kayo, walang silbi. Problema. Kung hindi nabuking, hindi ayusin. Ano na? O di umami na, di ba? So, Marcos Jr., wala ka namang alam dito? Walang hiya, kawawang Pilipinas. Istasyon ng gobyerno, taon-taon kompleto ang pondo. Saan napunta yung budget ng PCO? Taon-taon may pondo. So, 3 taon na sila dyan. Bakit hindi pa pagawa yung kisam eh? Yung mga upuan, Mas Maria Santissima. Tama yung tanong ni Mike Abe eh. Nasaan yung pera? Tama, di ba? Nakakahiya kayo. Putang ina, puro ganyan ditong nasa gobyerno, no? Parang lahat gusto na lang kumamkam. Pusang gala. Sa bagay, kung ano nakikita doon sa matatanda, yun din ang ginagawa ng bata, hindi ba? Kung nangangawat yung mga matatanda, yun din ang gagawin ng bata kasi yun ang nakikita nila. Di ba? So ano pa sabi ni Mike Abe? Hindi lang DPWH, hindi lang PCO ang may korupsyon. Yung iba pang ahensya ng gobyerno, may korupsyon din. Sabi pa nga niya, ilang tad ko na? Gusto nyo? Di ba? Ito patunay. Walang hiya. Ang titibay. Itong nangyayari ngayon sa DPWH na mga flood control issues, nangyayari po ito sa DOH Region 10. May H din kasi. May H din kasi DPWH, DOH.
So, ano nangyayari dyan sa Region 10? Oh, banatan mo. Yun to si Congressman, ano to, basta Congressman. In fact, mas malala pa po ang nangyari sa DOH Region 10 Ay, mas malala because pa pala. yung contractor mismo umamin na through a sworn affidavit that nag-submit sila ng falsified na mga documents, ng falsified na license. Ang sabi po ng PICAB, accordingly, the license presented by Edtaha Builders Incorporated is not the same as the license we have in our records. The license presented by Edtaha Builders Incorporated is fake, counterfeit, false, and fictitious. The license presented by Edtaha Builders does not reflect the specific particulars on our records and the license we have issued. However, despite all these findings, terminate ng Regional Office 10 yung contract pero binayaran pa rin ang contractor. The structural integrity of the buildings have been badly compromised to the point that they can never be salvaged anymore, pero binayaran pa po. Madam Chair, I'll commit to pursue the legal actions necessary regarding this evidence that you have put forward on falsification, and then even the payment we will review if that's a valid payment. Puro review, I will ask our legal and I will promise to Promise actually yan, do after this. Thank you, Madam Chair. Pinky. Promise? Ha? Promise yan? Puro kayo promise. Pare-parehas kayo ng mga amo nyo. So for sure, wala na namang alam si Marcos Jr. dito. DOH, pusang gala. DOH na pusang ina ng anak ng 5. Meron din sa DOH, mas malala pa. So anong ahensya na lang ng gobyerno ang matino ngayon? 'Di ba? Walang hiya kung sa bingo bingo na to, blackout na. Yung kanina PCO, may corruption din, 'di ba? Inamin eh. Tama 'yung sinasabi ni Mike Abby. Kasi kung walang corruption, saan napunta yung mga pondo diyan? Ba't hindi pinaayos ba't hindi naayos yung maintenance? So meron. Pero hindi ko sinasabing si Calvo kasi yung mga bago lang yan eh. Pero dapat inayos na niya. 'Di ba? Ang lupit. Lahat ng mga balita, karamihan na naririnig natin balita, puro katiwalian. So ito pangalawa. Yung kanina PCO, ito DOH. So ito pasabog ni Kong Ungab, yung chap-chap. Kung mayroong nagda-dissect ng buy scam, noong mga buy scam report, dinadissect nila eh. Dinodoktor-doktor nila, di ba? Meron ding chap-chap gang. Sina-chap-chap yung malalaking flood control projects at kinumpirma yan ng bagong sekretary ng DPWH. Kinumpirma naloko na talaga. Eto, panoorin natin. Walang hiya. Kasunod na mga usapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project. Isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget. Yan. So, eto mga kababayan sinasabi natin na may matitino pa rin ang mga congressman. Eto mga nagsasalita, nagbubulgar ng katiwalian. So, palakpakan natin ang mga yan. Ang lupit, di ba? Malupit, mga kababayan. Meron pa talagang mga natitira na talaga namang nagsisiwalat ng tunay na nangyayari sa Pilipinas. Tuloy. Yang di umano'y tinaguri ang Chop Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Yan. Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa... Panibago na naman ito Yung mga unang ibinunyag ni Congressman Ungab, hindi pa nasusolusyonan yon. Hindi pa po yun na gagawa ng paraan. Wala pang nakukulong, wala pang nasasampahan ng kaso, wala pang nakakasuhan na. Okay? So ito, bago na naman. Budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign-funded assistance. Paktay ka diha, mga kababayan! What the fuck? ODA! Foreign investment ito. Foreign assistance, mga kababayan. Ibig sabihin, pinopondohan ito ng mga banyaga. So, anong sasabihin ng mga banyaga kung yung pera na ipinahihiram nila, ini-invest nila sa Pilipinas ay kinakatay-katay? What the fuck?
Sa tingin mo, ikaw ay Amerikano, ikaw ay Chino, ikaw ay Japones, nagpapahiram ka, nag-i-invest ka ng pera sa Pilipinas, tapos malalaman mo ngayon na yung pera na pinapahiram mo, kinakatay-katay nila, pinaghahati-hatian nila. Anong mararamdaman mo? So, magpapahiram ka pa ba sa susunod? Tinatago nila ito, mga kababayan. Ngayon, salamat kay Congressman Ungab at nabulgar ito at malamang sa alamang, walang mag-i-invest sa Pilipinas ng mga foreigners. Oo. Kasi dahil dito sa ginagawa nilang ito, nakakahiya, mga kababayan. Baka nakakahiya dahil mga gahaman talaga sa kwarta. Tuloy. Paliwanag ng kongresista, ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Yon. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan. Ayan. Yung big ticket projects kasi, mga kababayan, mahahalata sila. Pag hindi natapos ang big ticket project, makukwestiyon. Pero pag maliliit, pag tinayo yan sa bundok, napanood nyo yung mga pinapalabas natin dati na flood control, itatayo sa bundok. Di ba? Tapos yung mga maliliit, itatanim nila ng mga sheet files. Yun. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon na kumurot, hindi lang kurot dakma ang kinukuha nila na pera ng taong bayan, mga kababayan. So kaya, itong malalaking project, pinapabayaan nila. Ay, wala tayong mapapala dyan. Masisilip tayo dyan. So eto, mga kababayan, doon sa mga binabaha ang lugar, sa Maynila, sa iba't ibang parte ng NCR, ito ang dahilan kung bakit kayo binabaha. Yung malalaking proyekto sa Kasana, dyan sa NCR, dito sa NCR, hindi nila itinuloy yung pinakamalaki, mga malalaking project. Ang pinaghati-hati nila at sinapchap nila, ipinondo nila sa mga maliliit. Ilan ang nawawala? In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Nako po, sino pa nga ba? Sino may awak ng pera? Sino ang sabi ni VP Sara Duterte? Yun lang dalawa. At pipirmahan syempre nung isa. Kapag napirmahan na, bye to the butterfly, fly, butterfly na. Wala na ang pera, umasok na sa bulsa. Ayon pa ni Ungab, na 11 ODA-funded flood control projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP para sa 2024. Pero pagdating anya sa third reading ng budget sa Kamara, bumaba ito sa 16.1 billion pesos. Grabe. Naniniwala si Ungab na sa Kamara pa lang ay tinapyasan na ang ODA. Pagdating sa GAA, this is the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Paktay ka diha. Nakakahiya talaga. Kumusta na kaya yung mga si Saldi ko wala. Si Grace po wala. Ito nakakahiya sa tatay mo, Grace po. Oo. Pinapahiya mo yung tatay mo, Grace po. Understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pero di pa doon natapos ang proseso ng pag-chop-chop. Hindi pa pala doon natatapos? 2024 yun hindi pa pala doon natatapos. Wala talagang kabusugan. Sabi ni Ungab, muling isinama ang parehong mga proyekto sa 2025 NEP, pero sa final approval ng budget ng Kamara, mahigit sa 8 bilyong piso na lang ang natira. Sa pagtaya ng kongresista, halos 60% ang tinapya sa orihinal na budget para sa mga flood control projects. Kabilang sa mga anyay na apektuhan ng pagbawas ng pondo ay ang Manila Flood Control Project at ang rehabilitasyon ng Pasig Marikina Channel. Teka niya. That is the reason why the Metro Manila is always being flooded.
Yung mga big ticket, flood control projects, ay wala. Ang masama dito, 2024, kasama sa NEP, National Expenditure. Tapos, pagdating doon sa GAA, wala na. Oo. So, dinoktor-doktor na nila. So, isinasama nila, kasi malaking pondo Ikaw ba naman, 20 billion yan Isinasama nila doon sa NEP, National Expenditure Program, mga kababayan, para mapasok yung pera na yon sa budget sa susunod na taon. So, 2024, ipinasok nila. Okay? 2024, dumaan sa BICA, dumaan sa Senate, dumaan sa Kongreso, dumaan sa BICAM, dumaan sa small committee. So, yun na yung produkto. Nawala yung ODA. Okay? So, 2024 yon. 2025, ganun ulit ang nangyari. Pero sa 2025, mas malala. Tingnan nyo. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung hindi. 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung Paano ka magre-report kung pare-pareho nyo naman alam? 2025. Sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin daw nilang makahabol sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026. So, problema ngayon ito ni Dizon. Di ba? Siya problema. Kasi hahabulin na yun, yung 2 taon sana na ginagawa na proyekto, na mga malalaking proyekto na yan. Kung yung 2 taon, ginawa nila yan, di sana patapos na. So, ngayon, naiintindihan na natin, mga kababayan, kung bakit utang ng utang ang gobyerno. Kung bakit utang ng utang ang gobyerno ng bilyon-bilyon para ipanapal doon sa nawawalang pera. Dito pa lang sa foreign funded project, mga kababayan, 20 billion na ang nawawala. Kung nawawala yan at wala ka nakikita ang proyekto, so saan mo kukunin ngayon yan? Ano yung return yan? So, ang resulta, mangungutang ka, ipantatapal mo doon sa perang nawawala. Tapos, ang magbabayad ngayon, yung kawawang Pilipino, si Juan. Dahil kada Pilipino ngayon, hindi pa pinapanganak, yung sabihin na natin, yung mga pinanganak na, may utang ka ng 140,000 plus. 140,000 plus na hindi mo napakinabangan. Ang nakinabang, yung mga politiko putang inang kawatan. Yon, ang nakinabang, hindi tayo. Kaya nga dapat ngayon hindi tayo nagbabayad ng tax kasi kinukurakot lang naman Di ba? Biruin mo, nagbabayad ka na ng tax, kinakaltasan ka buwan-buwan, kinsenas katapusan. Tapos, may utang ka pa pala. Kinangina. Matindi. Kabilang na ang Samal Bridge at mga flood control projects sa Metro Manila at iba pang lugar. Tama po kayo, napaka-importante po ng ating flagship projects. Gago na po yung mga foreign funded projects. Dahil po, hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin. At meron din kaakibat na dagdag na utang. Paano mo ngayon nahabulin yan? Super delay na 2 taon nga Di ba? Super delay kasi yung ODA na yon 2024 hindi ginawa, 2025 hindi ginawa. So paano mangyayari sa 2025? Mangungutang na naman. Malamang sa alamang, malalaman nito ng mga foreign investor. So kung ikaw ang foreign investor, nalaman mo na ganito nangyayari doon sa ini-invest mo na pera, magbibigay ka ba? Ano ka tanga? Di ba? So ang sisisihin dito, ito mga kurap. Di ba? So, eto pang ilan na yan Pang ilan na, mga kababayan? Pangatlo na to. Na kumpirmado may korupsyon na nangyayari. Sunod na issue na korupsyon na itong pinag-usapan natin, magkakaiba na ahensya. So, maliban pa ito sa mga nauna yung mga nabuking na mga anomalya, na may mga ebidensya na talagang may ghost flood control projects. Pagalit-galit pa si Bongbong Marcos noong isang linggo. May nangyari na ba? May napanagot na ba? Wala. May mga ebidensya pero wala pa rin nakakalawit. Yung mga pinakita natin, yung 3 na yan, patunay na may korupsyon talaga. So wag mong sabihin, Bongbong Marcos, na hindi mo na naman alam to. Ikaw pumirma dyan. Ikaw pumirma dyan sa GAA. Sa NEP, bago maging GAA, ikaw pumirma.
Kasi nung pinirmahan mo, naging gaana, General Appropriation Acts, naging batas na. Oh. So ngayon, anong gagawin natin dito? Sino ang hahabulin ng mga Pilipino ngayon? Ha? So nawawala ang pera ng taong bayan. Sino ang kawatan? Oh. So ilabas nyo na yung kawatan. Umamin na kayo. Sa bagay, hindi naman aamin eh. Pero wag nyo na itago. Ha? Dahil hindi na magtatagal, baka masiraan ang ulo mga Pilipino. Magsilabasan yan dyan sa kalsada, pumunta sa mga harap ng bahay ninyo. Oh, ano mga Pilipino? Kaya pa? Ha? Oh. So, mukhang wala na tayo naririnig na balita dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Puro pahirap dinadala sa atin. Napapansin nyo? Hindi nyo ba nahahalata? Puro pahirap. May sumpa ata ito si Marcos Jr. eh. What the fuck? Oh. Mukhang may sumpa ang gobyerno ni Marcos. Di ba? Oh, at dahil dito, mga kababayan, syempre marami na nagsasalita, naririnig natin, parami yung mga personalidad na nagsasalita. Nakikiusap sa taong bayan na magkaisa tayo, labanan natin ang mga kawatan, ang korupsyon. O ito, si Chavit Singson, pati pakinggan natin ang sinabi. Sir, anong mensahe mo ngayon sa ating mga kababayan Pilipino na umaasa po ng bago or mga conservative, umaasa na mas magandang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang panahon, sir? Well, kailangan kumilos tayo. Sama-sama tayo lahat. At pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Ito na siguro ang pinakamalaking mga corruption na administration. So nararamdaman nyo rin, sir, yung burden. Bilang kayo nakakita over the top of the dome sa mga problema ng bayan. Kasi, sir, marami talagang Pilipino ang kailangan ng tulong ngayon. Oo, talaga maghihirap tayo kung di hintuan to maraming mga grabe corruption, mga kalukuhan ng mga batas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Nako. Sir, mensahe po ninyo sa mga Pilipino, sir. Ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan at makikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayo bumitaw. Dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala na tayong pupuntahan kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama, bro. Kung na-manage lang sana ng tama. Oo, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat dahil nga ngayon lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Sa management yan. Oh. Sa management yan. Oh. Diba? Coming from the veterans, mga kababayan, ano na? Isipin nyo, mga kababayan, magsasalita si Chavit Singson ng ganyan? Magsasalita ba siya ng ganyan? Kung may nakikita siyang progress? Magsasalita ba siya ng ganyan kung maayos ang pamamalakad ng gobyerno? Magsasalita kaya si Singson ng ganyan kung nakikita niyang nasosolusyonan ng problema ng mga Pilipino? Hindi yan magtitrip-trip na magsasabi lang na ganyan-ganyan. Hindi. Una niya nang sinabi, mga kababayan, na ayaw na nga niya kay Marcos eh. Diba? So, I don't think so na magsasalita si Chavit Singson ng ganyan kung hindi niya nakikita, kung hindi niya nararamdaman. Hindi naman gago si Singson na magsasalita ng trip-trip lang. Diba? Na hindi totoo. Yun ang problema natin dito, mga kababayan. Yung mga mastermind, na alam naman natin kung sino, mga nagmamaang-maanga, naghuhugas ng kamay, di ba? Naghuhugas ng kamay. Ang sinisisi nila ngayon, yung mga contractors, di ba? Pero isipin nyo
Yung mga contractors na yan, wala namang tatrabahuhing proyekto yan kung walang magbibigay sa kanila na nasa gobyerno. So ngayon, ang tanong, sino? Sino ang promotor? Sino ang nagbigay sa kanila ng mga pondo, ng mga proyekto? Sino ang nag-approve? Sino ang kumuha sa mga kontraktor na ito? Hindi ba politiko? Politiko. Kung walang politiko, walang kontraktor na mananalo sa bidding. Dahil ang nagpapabidding dyan, gobyerno. Eh yung bidding nga, dinadaya na nila eh. Dahil yung mga bata-bata nila, yun ang gusto nilang isalpak at gustong makakuha ng limpak-limpak na pera. Tapos ngayon, magagalit-galitan sila kay La Diskaya. Ako hindi ko pinagtatanggol si Diskaya. Kung may kasalanan sila, makulong sila. Wala tayong pakialam. Pero hindi naman tama na ipupukol sa mga kontraktor lahat. Kung Alcantara, kung sino mga kontraktor na yan. Dahil may mastermind dyan. May mga pader na sinasandalan. Yang mga yan. Tapos magagalit-galitan pa yung First Lady na palpak daw. Yung gawa ng mga Diskaya doon sa pinapagawa niyang building. Tapos ngayon, only to find out na hindi naman pala Diskaya yun. Di ba? Hindi naman pala Diskaya ang gumawa nun. So nabubuking sila sa mga sarili nilang mga galaw-galaw. Sa mga sarili nilang salita. So ito, mga kababayan. Ang ahas, mapanlin lang po yan. Mapanlin lang ang ahas. Diyan nagsimula ang kasalanan ng sanlibutan sa ahas. Yung istorya ni Adan tsaka ni Eva. Sinabi nga ng Panginoon na huwag nyo kakainin ang pulang prutas na yan dahil mamamatay kayo dyan. Pero may ahas talaga eh. May ahas talaga na marunong din kumumpas. Alam mo, mas magaling pa mangbudol or mas magaling pa manloko or mangingganyo ang ahas kaysa sa Panginoon. 'Di ba? Yung tao hindi naniwala eh. Hindi naniwala sa Panginoon, pinaniwalaan niya yung ahas, kinain yung prutas. 'Di ba? Yan po ang karakter ng isang ahas. No? Mapanlin lang. Magbabait-baitan, maghuhugas kamay, kunyari wala siyang kasalanan. 'Di ba? Pero ngayon, parang nakikita ko, binabanatan natin yung mga buntot. Mga buntot ng ahas. So kaya nga, nakikita nyo diyan sa screen kung paano pumatay ng ahas. Ang buntot ng ahas, kahit tagpasin mo yan, kusang tumutubo yan. Kahit putulin mo katawan yan, hanggat hindi naaabot ang bitukan yan, mabubuhay at magkakalat ng lason yan. Kaya ang pinaka-practical at pinaka-epektibong pagpatay ng ahas ay pisatin mo yung pinakaulo. Pisatin mo yung pinakaulo nang hindi na magkalat ng kamandag. Dahil kapag buntot ang pinutol mo, walang mangyayari. Babalik at babalik pa rin, mananatili ang kamandag niyan. Pero pag pinisat mo ang ulo niyan, mangingisa yan. At hindi na makakapangagat, hindi na makakapagpangalat ng kamandag. Yun, ganoon kadali mga kababayan. Pero pilit nilang nililihis ang issue. Kaya nga sinasabi ko, magaling manloko. Magaling mang-inganyo ang demonyo. Kaya nga si Eva at Adan naloko, di ba? So ngayon, matuto tayo sa istorya ni Adan at ni Eva. So hindi lahat ng sinasabi nila, paiyak-iyak, pagalit-galit, paluha-luha, na crocodile tears, maniniwala ka na. Di ba? Dahil kami, sa Banateros, hindi kami naniniwala dyan. Di ba? Mas naniniwala kami doon sa may mga napatunayan, hindi kami maniniwala doon sa mga politiko na ang hatid sa atin ay puro kadimalasan, puro kamalasan, puro kahirapan. Sino pinuno? Ano sabi ni Chavit Singson? Nasa leader, nasa management. Sino nagmamanage ngayon? O sila. Sila ang mga ulo. Kung hindi nila alam yan, umalis na sila dyan sa pwesto, wala pala silang kwenta eh. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Mas naniniwala ako sa mga sinasabi noong may mga ebidensya na talaga. Yung may napatunayan na, yung may hawak na ebidensya, mas doon ako maniniwala eh. Kasi itong mga ito, wala nga silang mapakitang proyekto sa atin na maayos na nagawa na nila eh. Wala pa, di ba? O tapos ngayon, iiyak-iyakan ka lang, maniniwala ka na. Bibilib ko na, ay, mahal na mahal tayo ng Pangulo. Umiiyak-iyak pa. Mahal na mahal ang mga Pilipino.
Kung mahal kayo ng Pangulo, hindi na binabaha yung bahay nyo. Di ba? Kung mahal kayo ng Presidente, hindi na sana kayo nagugutom. Kung mahal kayo ng Presidente, wala sanang naglalakaw sa pera ng gobyerno. Oh. So ngayon, nasa inyo yan kung maniniwala kayo. Di ba? Ganun lang kasimple mga kababayan ng paliwanag. Huwag kayong magpapaloko. Binudol na kayo, paulit-ulit nyo pa, gustong-gusto nyo pa. Di ba? So anyway, mga kababayan, kung may comment kayo dito sa pinag-usapan natin ito, i-comment ninyo para mapag-usapan natin sa susunod natin na usapan. And again, this is Master Judea. Say thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye!